Masama ito, mga kaistorya. Hindi po magandang balita ito. Pasensya na kayo mga kaistorya, kailangan ko pong ihatid sa inyo ang balita na ito dahil dapat aware po kayo. Dapat alam niyo yung mga kasalukuyang nangyayari sa Pilipinas. Ano po? May bagong nasakop na naman pala ang China. Hindi natin alam. Bakit hindi natin alaman? Ha? Baka sabihin naman ng mga anti-Marcos dyan, mga pro-China dyan, ay kasalanan ni PBBM. Hindi po. Hindi po, mga kaistorya. Kasi, bakit ngayon lang ulit pumutok ang balitang ito? Eh, mayroon na palang balita noon pang 2021 na itong feature na ito sa West Philippine Sea ay tinatayuan na ng China ng istruktura. Bakit? Anong ginawa ng administrasyon noon? Akala kasi ng mga Pilipino ang nasakop lang ng China, Scarborough Shoal, Mischief Reef lang. Hindi pala. Marami po pala, mga kaistorya. Ang sabi sa balita ay 3,000 ektarya na daw. Daw kasi mga kaistorya, alam nyo namang hindi ako nagsasalita ng galing sa akin. May ginagamit akong binabasihan na referensya. Nasa 3,000 ektarya na umano ang nasakop ng China dyan sa South China Sea at kabilang sa 3,000 ektarya na yan ang West Philippine Sea. Isipin ninyo kung hindi lang po 2, hindi lang 3, hindi lang 4 ang nasakop na pala ng China sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Marami na po pala. Grabe naman itong si China. Oo, naniwala na kayo sa akin ngayon na hindi po solusyon yung bilateral talk. Kagaya ng napagkasunduan na naman. Kasi sabi po ni PBBM, di ba, tama naman, pahupain ang tensyon. Pero naniwala na kayo na hindi iiwanan ni China ang West Philippine Sea? Sabi ko sa inyo, di ba? Pansamantalang solusyon lang yung bilateral talk na yan kasi hindi yan iiwanan ng China. Hindi makukontento si China hanggat hindi niya tuluyang nakakamkam ang buong West Philippine Sea. At tingnan ninyo ang balita, China reclaimed 3,000 hectares in ECS or South China Sea including WPS features. Philippine Navy po ang may sabi mismo. August 6 yung balita na yan, mga kaistorya. Ngayong taon. Pakishare po at pakilike. Malaman ng ating mga kababayan ang mga balita na ito bago po natin basahin at ipaliwanag. Bakit hindi nila ito sinasabi sa mga Pilipino? Yung mga pro-China dyan na vlogger. Bakit hindi nila ito sinasabi sa mga Pilipino? Ha? Ano? Gusto nilang itago? Hindi maitatago kasi tinatayuan ng istruktura eh. Ha? Ayan no? Grabe no? Palakihin ko to, mga kaistorya. Ayan no? Sa Subi Reef. Ayan na, may mga istruktura na, mga kaistorya. The Philippine Navy on Tuesday said that China has reclaimed around 3,000 hectares in the South China Sea, including some features in the West Philippine Sea. Yung some na yan, hindi lang yan 3, 4, marami po yan, mga kaistorya. Ha? In a press conference, Philippine Navy spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said the total reclaimed area within our exclusive economic zone, which is the 200 nautical miles, and out of our EEZ, roughly around the 3,000 hectares. This includes China's major bases. Tingnan niyo, major bases ha. Base militar ba yung tinutukoy dyan? Malamang. Kasi tinayuan na nga ng military facility, may mga high-tech radar system na nga eh. This includes Subi Reef, which I would like to correct, is outside our EEZ, although it is roughly 12 to 15 nautical miles from Pag-asa. Ayan no, mga kaistorya, Subi Reef. Panahon yung Marcos Sr. is probably halos atin eh. Nang nawala, ano nang nangyari? O tingnan nyo ngayon, noon malakas ang Pilipinas. Walang nangangahas mang-agaw sa atin ng teritoryo. Ngayon, sino na ang malakas sa West Philippine Sea? Sino na? Kayong sumagot. Ha? Wala eh. Ginawa ng masama ang Marcos Sr. eh. O, na-realize ng mga Pilipino, tama si Marcos. Isang mismong representative po na si Congressman Mark Huangco mismo ang nagsabi nung ako'y nanood sa kanyang sa plenaryo, nasa kwan siya, nag-privilege speech siya. Nang dinidiscuss niya ay tungkol sa nuclear
power, no? Yung sa kuryente. Kasi alam nyo naman, siya ang isinusulong niya yung Bataan Nuclear Power Plant na ma-operate uli. O ma-operate, no? Kasi di naman nag-operate eh. Sabi niya, tama si Marcos. Tama talaga. O ngayon, nare-realize ng mga Pilipino. Sabi ni Duterte noon, even if you give me 20 years, hindi daw niya kayang gawin ang ginawa ng isang Marcos Sr. Maghanap ulit ika kayo ng isa pang Marcos. Tuloy. Ayan, no? Anong sabi? Ito hindi ko ipi-play kasi ayaw kong makopyright. Palakihin ko. Malaking gusali at runway ng eroplano na itinayo ng China. Namataan sa Subi Reef. Ayan na. Naghahanda ang China. Gusto talagang ano yan. Kasi alam po ng China, mga kaistorya, napapaligiran po sila, yung tinatawag na encroachment, napapaligiran po sila, nakukontain sila ng mga allied countries ng Amerika. Kaya, ang paraan niya, para makounter niya po yun, mga kaistorya, ay kontrolin niya ang buong South China Sea. Magpalakas siya dyan ng presensya, tayuan niya ng mga military facility, military base. Actually, yung sa Mischief Reef lang, mga kaistorya, kaya nung mag-accommodate po ng mga warplanes at ng mga submarines at maging warship. Oo. Ito po, Subi Reef yan. Hindi lang yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Iisa-isahin ko po sa inyo kung gaano katalamak na ang presensya ng China sa South China Sea. Imagine, Mischief Reef, nasa West Philippine Sea, Scarborough Shoal. Kung hindi nababantayan niya ng Coast Guard at Navy natin, tatayuan na rin. Nagbaon na nga sila ng malalaking tubo dyan, di ba? Sabi sa balita. Lalo na kung tatanggalin natin yung BRP Sierra Madre sa Second Tomas Shoal. Di ba? Natural, tatayuan nila ng... Yan talaga ang gusto ng China. Kasi nga, alam nila na hindi nila kayang kontrahin yung encroachment or yung nakukontain sila ng allied forces ng Amerika. Kabilang tayo dun yung first island chain from Japan, Taiwan, Philippines hanggang dito sa may Malaysia. First island chain yan eh. Tapos sa taas pa, di ba? Sa taas nila, sa may bandang Europe, yung EU, yung NATO. Bandang kaliwa naman, kung titingnan mo sa mapa, sa world map, nandiyan naman yung India. Kaya nakukulungan, napapaligiran nga siya eh. Anong paraan na lang? Kontrolin ang buong South China Sea. Ang tanong, bakit hindi ito pinapaalam sa mga Pilipino? Well, hindi naman siguro sa hindi ipinapaalam. Kaya lang bakit walang dibdibang balita sa nakarang administrasyon na ganito na pala ang ginagawa ng China. Ngayon lang eh. Ngayon lang talaga dibdiban ang balita, maging mainstream media. Bakit? Yan yung transparency initiative ni PBBM dyan sa West Philippine Sea. Pasalamat tayo sa administrasyon. Nalalaman natin kung anong nangyayari sa West Philippine Sea. Ganun na pala yung multitude at magnitude ng problema natin sa West Philippine Sea. Dati di natin alam. Kala natin, wala lang. No? Yung pala, kunti na lang eh. Wala na tayong West Philippine Sea, kunti na lang. Nasa China na. Sabi ni Duterte, ibigay na lang daw sa China yan kasi tubig lang daw yan. Atin na lang daw yung isda sa China ng tubig. O di pinagbububula tayo. Pag binigay mo sa China ng West Philippine Sea, makakapangisda ka pa dyan. Di ba katangahan? Di ba? Mga kaistorya. Ito pa. Manila Bulletin. Kaya sabi ko sa inyo, mga kaistorya, ito po ay 2021, may balita na yan. Kaya hindi pwedeng maisisisi ang kay PBBM eh. March 21, Wednesday, March 31, 2021, 3:15 p.m. Binalita sa Facebook page ng Manila Bulletin. Ayan, Zamora Reef or Subi Reef. Ayan, several vessels were spotted at Zamora Reef when several structures were already built by China as if an apparent attempt to militarize the area. Militarize Ayan palakihin ko yung picture nila. Ayan 2021 Ito pa. New photos show China artificial islands are highly developed military bases. Yan, yung kaninang tinutukoy. China bases. Ayan na, military bases nga. Ito Mischief Reef ito. Kung hindi ako nagkakamali, yung nakikita nyo na yun ng mga puti, na parang dome sa taas.
Ano po yan mga kaistorya? Radar yan kung hindi ako nagkakamali. Observation tower yan eh. Ha? Palakihin ko. Oh, ayan oh. See? Ayan. Buildings and communication structures are seen in artificial island built by China in Mischief Reef. O, Mischief Reef ka. In an aerial photo taken October 25, 2022, China has progressively asserted its claim. Patagal itong ginawa, mga kaistorya. Tagal yan. Hindi yan sa nag-umpisa sa administrasyon lang ni Pip. Taon yan. Aabutin ng ilang taon yan. Yung pag-dredging pa lang dyan para makapagawa ka ng artificial island. Taon yan. Tapos magtatayo ka pa ng mga ganyan mga facility. Maraming taon yan. Tingnan ninyo. Wala nga, mauubusan nga tayo ng karagatan dyan sa West Philippine Sea kung papatulog-tulog lang ang gobyerno natin. Mabuti na lang yun. Aktibo po ang administrasyon. Ginising ng administrasyon ng mga Pilipino. Ayun, nabuhay naman ang pagmamahal sa bansa ng mga Pilipino. Di gaya dati, kontento lang tayo. Di ba? Lakad dito, lakad doon, biyahe doon, aral, trabaho, kain, tulog. Di ba? Di natin alam eh. Ngayon, ito na. Nalaman na natin. Ito pa yan. Tingnan ninyo mga picture na yan. Yung mga photo na yan. Military bases ang sabi, di ba? Photos show Beijing militarization of South China Sea in new detail. Ayan. China accused of building island fortresses as Philippine newspaper obtains aerial images. Ayan. You see, the diplomat po yan. Ito, the Inquirer said the images showed an unrestrained building campaign designed to project Chinese power across the resource-rich shipping route through which trillions of dollars of global trade flows each year. Ito, ginawan ko na ng content yan eh. Tingnan ninyo, ayan o. Mabini Reef. Sa Mabini Reef po yun. Ultimong maliit na hindi pinalampas ng China Grabe no. Grabe. Itong si China. Ito pa. Ito. China Island Tracker po ito. Maraming beses ko na itong ginamit na referensya eh. Palakihin ko na lang ganito no. O ganito. Ganito lang siguro. Isa-isahin natin ha. Ito may mababanggit ka dito. Basta may mga Philippine name na features mga kaistorya sa ating yon. Kaso nakuha na ng China. Ha? Ito. Calderon Reef. Ayan. Kung tawagin ang international name Quarteron Reef. Ito pa, Kagitingan Reef. Dalawa na ha. Ito pa, Burgos Reefs. 3. Ito pa, Makinan Reef. Anyway, kiniklaim din niya ni Taiwan. So, huwag na nating ibilang yan. Ito pa, sa ibaba, Panganiban Reef or yung Mischief Reef, pang-4. Subi Reef, or yung Samora Reef, 5. Baba tayo. Kasi iba na ang nagkukontrol niyan eh. Hindi na sa atin yan, no? 5 na. Naka-5 na. Tingnan natin kung meron pa dito. Alam ko meron pa eh. Marami na nga pong nakuha sa atin. Taiwan, China, Vietnam. Scarborough Shoal, 6. 6 na. Baka hindi lang yan 6 eh. Baka magugulantang tayo eh. Diba? Ganyan karami ang mga kinamkam na ng China. Diba? Legit to. Di naman tayo. Satellite photos show China's construction on Subi Reef while ships swarm Julian Felipe Reef. 2021 din po ang balita. Anong ginawa ng administrasyon noon? Ni mag-file man lang ba ng pagkontra sa China? Ginawa ba nila? Subi Reef May makikita ka mga photo. Binabalita na ng mainstream media noon pa. Grabe no? Imagery shows China is still building on Subi Reef in South China Sea. 2022 na ito. Meaning, 2021 pa lang, naibalita na. Pero anong ginawa?
Ha? China File. Ang sabi naman ng China File, yan daw po mga ka-istorya ay sabi daw ng China Green Project. Green Project, yun nangangamkam ka, tapos tinatayuan mo ng artificial island, tapos tinatayuan mo ng mga military bases. Green ano yun, project? Ano kaya yun? Walang iya talaga itong China na ito. Ha? Oh, yung mga pro-China dyan, ano, gusto nyo ipasakop sa China ang buong Pilipinas? Maniwala kayo, hindi yan makukontento mga ka-istorya na West Philippines silang ang makuha niyan. Kahit pa sige, makontrol niyan ang buong South China Sea. Ang isusunod niyan, babasagin niyan yung first island chain. Kasi alam niya, yung first island chain, ay binanggit ko, Japan, Taiwan, Philippines, pababa, harang sa kanila yan eh. Dahil dyan, nababantayan yung galaw nila ng labas-pasok ng from South China Sea, palabas ng West Pacific. Maniwala kayo, kailangan po ni China na mabasag yan. Hanggang dito na lang mga ka-istorya. Paki-share po at paki-like. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat salamat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.